excited akong i-share sa inyo itong dalawang power bank na nabili ko online. 20,000 mAh na yan. At maniniwala ba kayo na 300 pesos to 500 pesos lang to? Pero tingnan nyo naman, di ba? May built-in cable na yan. I-share ko sa inyo yung mga pros and cons ng dalawang power bank na to. Alin ba dito yung sulit bilhin kung sakaling naghahanap kayo ng mumurahing power bank? Pero masasabi ko na okay yung performance niya. Yung brand, ito ay Tilex. Ito naman ay Rapo. Yung capacity, parehas tong 20,000 mAh. Unahin natin itong Tilex. Kung mapapansin nyo, mas malaki kaysa dito sa Rapo. Yung thickness nito guys, siguro nasa 1.5 inches. Yung length nito nasa 5.5. Ang nagustuhan ko po dito, meron ng built-in cable na pwede sa kahit anumang cellphone. Mapa-Android man yan, or iPhone, or kahit yung mga lumang cellphone na naka-micro USB. Pwede. Diba? Ito yung Type-C. Itong isa, hindi ko alam kung para saan to. Yan. Mayroong 4 na built-in cable na maiksi lang. Diba? Pero mabilis yan mag-charge guys. Sa cellphone ko na 5,000 mAh, mahigit 2 hours. Kasi ganun talaga, hindi yung support ng fast charging. Kung ano yung charger niya, ganun din dito. Ibig sabihin, okay na okay itong power bank na to. Ito yung on and off button. Pag mag-charge tayo, pwedeng micro USB, tapos Type-C. At ang maganda pa guys, kahit mayroon ng built-in cable yan, mayroon pa tayo ditong backup na USB output. Pwede nating magamit kung mag-charge tayo ng any gadget. So kahit masira to, mayroon pa tayong pwedeng magamit dito. Basta mayroon kang cable. Sa capacity naman ito na 20,000 mAh, masasabi ko na legit. Kasi nakakapag-charge ako dito sa cellphone ko na 5,000 mAh ng almost 3 times. From 0 to 100%, dalawang beses yon. Yung pangatlo, nasa 80%, 81%. Ngayon, sa quality naman, hindi ko pa masasabi kung matibay ba to kasi nga, hindi ko kilalang brand. At ngayon ko pa lang naman susubukang gamitin. Ang pinaka nagustuhan ko dito, meron ng built-in cable at mabilis mag-charge. Ang cons naman, medyo nakabawas points, medyo makapal at medyo mahaba. Ganon talaga kasi 20,000 mAh. Pero as compared dito sa Rapo, mas maiksi ito ng konti. Konti lang naman, at mas manipis. Kung mapapansin nyo, ito yung niya, naka 25, 50, 75, 100%. Hindi eksaktong makikita mo yung capacity ng power bank. Kung ito light indicator light, ito 25, 50, 75, 100%. Parang same lang. So masasabi ko na okay ito guys. Yung price nito 389 pesos. Pero hindi ko alam kasi nung nabili ko, may nakalagay doon na sale na tsempuan ko 389 pesos. Maybe nasa 400 pesos kung hindi naka-sale. At kung halimbawa man may shipping fee, depende sa location nyo. Dito naman tayo sa Rapo power bank. 20,000 mAh din. Ito yung on and off. Naka-automatic po pala yan. Hindi yan masuswitch off kahit pindutin mo yan. Pusang mamamatay po yan kapag hindi nyo na ginagamit yung power bank nyo. Ang maganda dito, dalawa yung USB output nya. Pwede ka dito mag-charge ng sabay. Basta meron kang cable na yung dalawa, di ba? Tapos, dalawa din yung input nya. Type-C, micro USB. Yung kapal nito guys, nasa 1 inch. Yung haba, nasa 5 inches or 5.25. Konti lang naman yung diferensya. Light indicator, 2 bar na yan. Ang masasabi ko naman sa power bank na to, okay naman. 20,000 yung capacity, legit naman. Sa cellphone ko na 5,000 mAh, nakakapag-charge ako dito ng
2 beses. At yung pangatlo, nasa 69%. Medyo malaki yung capacity nito. Konti lang naman. Masasabi ko na okay naman guys yung Rapo power bank. At pag tingnan mo sa Lazada, marami talagang sold items sa seller na yung Rapo. Talagang marami yung naibenta nila. Ibig sabihin, okay din yung quality ng power bank. Magaganda din yung reviews. Kaya lang, walang built-in cable. Mas maganda sana kung tulad nito. Yung price nito medyo mahal. 500 plus. Dito sa dalawang ito, kung papipiliin ako, para sa akin ito yung pipiliin ko. Kasi mura eh. Bukod sa mura na, mayroon pang built-in cable na wala dito sa Rapo power bank. Kayo guys, kung kayo ang tatanungin, alin yung pipiliin nyo dito sa dalawa? Maaaring hindi ko na i-detail sa inyo yung specs nito. Nagbatay lang naman ako dito sa nakikita ko, then doon sa experience nung ginamit ko to. Para sa akin, ito talaga yung pipiliin ko. Mas sulit. Although medyo malaki, pero gusto ko kasi yung may built-in cable na eh. Kasi full charge mo lang yan, bit-bitin mo na, okay na. Ito, pag nakalimutan mo yung cable, wala, di mo rin magagamit, di ka rin makakapag-charge ng cellphone. At sa tingin ko naman, okay din naman yung quality niya. Tingnan nyo naman, pagkakagawa. Pulido naman. Okay din yung quality. By the way, kung itatanong nyo pala kung ilang oras bago ma-full charge to, same lang naman katagal i-charge. 20,000 mAh kasi yan eh. Depende sa charger na gagamitin nyo. 12 to 14 hours. Ganun po katagal. Nasubukan ko. Nung ginamit ko yung fast charging, nasa 12 hours. Nung ginamit ko naman yung isang charger, mahigit sa 14 hours. So, nakadepende sa charger na gagamitin nyo. Kung Type-C ba yan, or micro USB, tapos kung yung adapter ba ay mabilis mag-charge. Yun lang muna guys, yung video natin sa ngayon. At gusto ko lang i-share sa inyo dito sa dalawang power bank na although subok ko na din naman yung Rapo, kung papipiliin ako, dito ako sa Tilex 20,000 mAh. Mas gusto ko to. May built-in cable. At mas mura, di ba? End ko na po dito yung video. Salamat po sa inyong walang sawang panonood. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana mag-subscribe po kayo. At hit nyo na din yung notification bell para ma-notify po kayo kapag nag-upload ako ng mga videos. Thank you guys. God bless.